Glory to God. Glory to Christ Jesus. Praise the Lord. Amen. Isang pinagpalang hapon, Sister Daki. Isang Sister pinagpalang Flor. hapon din sa iyo, Sister Cherry. Amen. At isang pinagpalang hapon po dito sa ating mga nagagandahang crowd. Sumigaw! Woo! Sumigaw! Salamat! Woo! Salamat sa mga nag-join sa araw na ito, Sister Daki. At ating batiin ang ating mga viewers. Amen. Sa At amin pong inanyayahan ang lahat po nanonood sa ating social media account, Amen. sa ating Facebook at sa ating YouTube. Yes. Isang pinagpalang umaga, tanghali, hapon sa amang sulok ng mundo kayo. Amen. Abangan nila, Sister Flor, at mamaya-maya, Amen. i-upload po ito kasi wala na po tayong live. So, Amen. abangan nyo Recorded. mamayang gabi. Amen. Kaya isang Playback. pinagpalang. At samahan nyo kami sa inyong pagpupuri sa ating Yahweh Shaddai. At Amen. Sister Flor, na tayo dadako sa pag-welcome ng Amen. ating mga baguhan. Pinagpala tayo, may mga bago tayo sa araw na ito. Amen. May 1 million tayo, sister. Amen. At tayo na pong lahat, i-welcome natin. Alika, Brad. Alika, sis. Sino Amen. Alika dito sa gitna. Tayo po tayo lahat Samahan nyo, at ating samahan pong nyo, i-welcome ang ating kapatid ng isang mainit na yakap. Pakihatid, please. Dito ka po. Pakihatid. Praise God. Hallelujah. Huwag niyo na isama yung bata. Pakantahin ka namin. Hindi mo lang, kaya din talaga. Kantahan ka na. Halika, Brad, dito sa gitna. Ayun ba? Nakadali. Ayan, maraming salamat. Ang lahat po ay inanyahan natin tumayo. Amen. At welcome ating mga bago. Praise the Lord. Amen. Tayo na po ang lahat. Ngayon po tayong lahat at ating pong i-welcome ang ating mga kapatid. Praise the Lord. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagdadala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Magandang tanghali sa ating lahat mga kapatid. No? So kapatid, mari ko po bang malaman yung pangalan niyo po at sa taga saan? Raymark Tolentino po from Pangasinan. Joy po, from Iloilo. So kapatid, paliwanag po sa iyo ni Sister Mina po ano pong ibig sabihin ng El Shaddai. Magandang tanghali kapatid. Welcome po sa gawain ni Yahweh El Shaddai, where Jesus Christ is Lord. Ibahagi ko po sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siyang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin po ng El Shaddai, DWXI, Prayer Partner, Fellowship International, ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon ay mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan lahat ng ori ng mayroong karamdaman, physical at spiritual, at higit sa lahat,
tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong sa Kristo. Amen. Amen po. No, sa kapatid, yung hawak nyo po na panyo, nandyan po nakasulat ang Salmo 91 na dinadasal po sa lahat ng prayer partner sa buong mundo mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 po ng gabi or anytime na gusto nyo pong magdasal. At kung meron man tayong nararamdaman, emosyonal o physical man po, ipatong lang po natin yung panyo kung saan tayo may nararamdaman, tayo'y manalangin at manalig at manampalataya at tayo gagaling. No? So kapatid, dalangin po namin, ang gawain po natin kapatid, mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa St. Joseph ang gawain. Sabado naman po at Linggo ay sa Saicong naman po yan, sa Sacred Hearts. And dalangin po namin kapatid, hindi ito ang una at huli, bagkot ito ang sumula nating pagkikipagtipan sa ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. God bless po. Maraming salamat po. Amen. Thank you po. Sister, meron? Yes. O may share tayo. Tayo dadako sa pagpapahayag. Kukuha tayo ng isang sharer. At sino po ang maunang magpahayag ng kabutihan ng Lord sa kanilang buhay? Sino po? Yung Taas ang mga nag-uumamo, kamot. mga blessing. Yes. Taas ang mga kamot. Ay, Yes, sister. mamaya. Luni. Ay, ikaw. Magpapasalamat lang po ako kay Yahweh El Shaddai dahil po sobrang pong bait ng amo ko. Kahit po 7 months pa akong matatapos, pero gusto niya akong i-renew. Hallelujah, glory to God. Tapos early vacation po kasi ayaw na nilang kasi takot sila kung wala ako sa bahay, ano daw mangyari. Kaya Lord, thank you po kasi sa una kong amo dito sa Hong Kong, sobra pong bait. Sobra po yung I will terminate you. Sabi ko, 3 times lang marinig ko, I will terminate you. Tapos sabi, I terminate you. Sabi ko, oh, terminate me. Sabi ko, pero ngayon po, ang bait ng amo kasi 6 months pa lang ako. Yung kasama ko si sobrang maldita. Tapos pagka 1 year, sabi ko, ma'am, I want to give up now. I want to give my letter. Sabi niya na, no, Loni, gawin mo lang kung anong trabaho na gagawin mo. Tapos kung wala kang gagawin, magpahinga ka. Wow. Sobrang bait. Tapos ngayon po, ayaw na niyang yung kasama ko kasi matanda na. So ako na thank you Lord. Hanggang forever single na to Lord. Praise the Lord. Amen. Hindi yan forever single. Amen. May nakalaan yan si Lord na forever. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen kasi life Step begins Lord. at 40. Kaya bata pa tayo. At grabe yung mga pinagdaanan din niya. Pero Amen. napagtagumpayan niya dahil kasama niya ang Diyos. Amen. Kaya Sister Flor, tayo dadako na sa Sister. pakikinig ng dadako tayo sa healing message at ang gagamitin ng ating kapatid na si Brother Rod Baniares. At sa ating pananambahan, sa pangunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At tayo sasamahan sa pambungad na panalangin ng ating kapatid. Walang iba ko si Sister Arsenia. Arsenia. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon ang magpailanman. Diyos ni Isaac, Abraham at Jacob. Panginoon, maraming salamat ang pagkakataong pinagkaloob niyo sa aking mga kapatid magkatipon sa lugar na ito. Pangsambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, tinataas namin ang St. Joseph kung saan gagawin ang iyong banal na gawain, Lord God. Palibutan niyo po ng libo-libong anghel ang lugar na ito, Lord God, upang walang makakambala sa aming pagpupuri, Lord God. Lord God, tinataas namin po si Brother Rod Baniares, Lord God, na maghayag ng iyong mabuting balita, Lord God. Ang mabuting balita na aming mga pagpalain niyo po ang mabuting balita na ang mapakinggan, Lord God. Ito po tumimo sa aming mga puso at isipan. Ang mga awit, Lord God,
Pagpalain niyo po, Lord God, ang mga awit. Kanilang mga awitin, Lord God. Makalating sa inyong luklukan ng trono, Lord God. Sino mang makarating ng iyong, ang kanilang mga tinilungkad ay mawalahati, Panginoon. Panginoon, tinataas namin po ang Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin ng mga kapatid. Ito po sa amin pa, ito po, tinataas ko po, Lord God, ang lahat ng naparito, Lord God. Batid niyo po ang kanilang mga puso't isipan, Lord God. Pagkaloob niyo po, Lord God, ang kanilang mga kahilingan, ang pangangailangan, Lord God. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Taas po ang mga kamay. Palakpak sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At sama-sama po natin i-welcome ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Hallelujah. Taas ang mga kamay. Ipikit ang mga mata at damhin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa lugar na ito. Holy Spirit, we welcome you in this place. Let your Spirit come, touch each and every one of us. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Let your Spirit come, let your will be done, let your presence fall on me. Christ, you set me free, you're my liberty. Let your presence fall on me. Let your Spirit come, let your will be done, let your presence fall on me. Christ, you set me free, you're my liberty. Let your presence fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall in this place. Come and change my heart, renew me with your mercy and your grace. Let the love of Christ surround me. Come closer to my side. Let your Spirit
na po, ay magpupuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. There will be joy in the house of the Lord. Amen. Come on, let's do this. Lord! Hallelujah! There will be joy in the house of the Lord. And in the presence of the Lord, there's joy for
ba ang lahat? Amen. Na-bless po ang lahat. Amen. Tunay napakasarap magpuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nararapat at siya ay dapat purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Salamat sa kagalakan, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa kapatawaran naming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, na patuloy kang nariyan para sa amin. Sige po, ang lahat pa itaas ang mga kamay. Tanda ng pagsuko. I want you all people to empty your hearts, empty your mind, and just feel the Holy Spirit. Speak to Jesus. Meron kayong kaguluhan, yung trouble, problems. Speak to Jesus. Do you need healing? Speak to Jesus. Because there's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus.
speak Jesus. Come on, speak to Jesus. Let's come to church. Speak to El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved us, son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast
Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, dakilang Diyos sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ama, sa araw na ito, muli po kaming naririto upang patuloy na magpasalamat sa iyo. Tunay nga, Ama, na hindi mo kami pinababayaan. Lagi mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. Iniingatan mo lagi, Panginoon, ang aming buhay. Kaya't marapat lang, O Diyos, na Ikaw ay aming purihin at parangalan. Amang banal, sa araw na ito, muli ko pong dalangin na ang gawain na ito ay lagi mo pong samahan. Lagi po kayong kumilos, dakilang Diyos, sa pagtitipon na ito. Dalangin ko, Ama, lahat ng naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat may problema. Palayain sila sa araw na ito at ibigay sa kanila, Panginoon Diyos, ang tagumpay. At kung sila man ay may sakit at may karamdaman, inihiling ko, Ama, ang himala ng kagalingan ay dumating po sa kanila. O Diyos, maraming salamat at naniniwala po kami sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa buhay ng bawat naririto ngayon. Pagpalain niyo po at samahan ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Basbasan ito upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan. At naniniwala po kami na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa araw na ito ay basahin po natin ang ating gospel. Ito po ay hango mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 7, talatang 6 at ilalaktaw sa talatang 12 hanggang 14. Sabi po ng Bible, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay, baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Sa verse 12, ay ito po sinasabi, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. Hallelujah. So, dalangin ko sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Ang Diyos ang ating kailangan sa buhay. Amen. Amen ba? Problema, Diyos ang makalulutas. Amen. Kaya bawat gising, biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, bawat gising, biyaya ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi hindi natin alam kung bukas gigising ulit tayo. Ang nakakaalam lang niyan ay walang iba kundi ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Okay, makakaupo tayo at makinig tayo ng mabuti sa mensahe ng Panginoon. Tatandaan niyo po ito, ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi salita ng Diyos. At kapag ang ating espiritu ay laging busog, maniwala kayo, lagi kayong matatag at matibay. Hindi lang po ang physical ang binubusog at pinalalakas. Dapat ang ating espiritu ay pinalalakas natin. So itong ating pag-aaralan is about follow the golden rule in the Bible. So anong ibig sabihin doon? Sundin ang ginintuang alintuntunin ng Biblia o ginintuang alintuntunin sa Biblia. Kasi ang golden rule, ito yung tinatawag na ginintuang alituntunin. Yan, hinanap ko yung meaning ng golden rule. Yung pala, ginintuang alituntunin. Ibig sabihin, ang golden rule sa Bible ay napakahalaga. Kaya golden eh. Amen ba? Kung silver ito, hindi ito ganong mahalaga. Silver rule. Golden ang nakalagay. Ibig sabihin, talagang ito ay napakahalaga na isinasaad ng Biblia na gustong ipaunawa sa atin ng Diyos o ng Panginoon. Bawat relihiyon ay mayroon pong alituntunin, mayroong tinatawag na golden rule. Alam niyo po, nakakatuwa kasi dito sa ating pag-aaralan, makikita natin yung iba't ibang mga tinatawag na ginintuang alituntunin ng bawat relihiyon. So mayroon akong babanggitin sa inyo na ilang relihiyon na mayroong mga talagang sinusunod na ginintuang alituntunin. Napakahalaga kasi nito eh. Kasi kung walang mga ginintuang alituntunin, ano magiging goal ng bawat grupo? Amen ba? Katulad dito sa El Shaddai, mayroon tayong tinatawag na flow. Ano yung flow? Ganun yung katabi nyo. Bakit may flow? Kasi hindi makaiwas. O ang El Shaddai merong tinatawag na flow, faith, love, and unity. Kaya kapag nasa El Shaddai ka, ibig sabihin dito mararamdaman mo dito ang love. Mararamdaman mo dito ang faith.
Kaya ang mga taga El Shaddai nabubuhay sa pananampalataya. Amen ba? Nabubuhay ba kayo sa pananampalataya? Sinong nabubuhay sa pananampalataya? O yung taong may pananampalataya, maniwala kayo, hindi kayo bibiguin ng Panginoon. Yung iba walang pananampalataya. Mayroon sila, taya lang, taya. Alam niyo po, ang pananampalataya, parang sugal yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sinabing pananampalataya, ang huli ng salitang pananampalataya ay taya. Nang ibig sabihin, pagdating sa Panginoon, kailangan mong tumaya. Amen ba? Sa sugal, pag tumaya ka, minsan talo ka. Pero pag sa Diyos ka tumaya, hindi ka matatalo. Anong itataya mo kay Lord? Yung faith mo. Anong ibig sabihin doon? Lalo yung mga may sakit, di ba? Kapag tinanggihan ng doktor yan, tataya ka talaga eh. Lord, bahala ka na sa buhay ko. O di ba yun ang mga tao na talaga wala ng pag-asa at wala ng kakapitan, pag kumapit sa Panginoon yan, parang siya ay tumataya. Kaya ang pananampalataya, parang sugal, tataya ka. At itong pinakamaganda, pag sa Diyos ka tumaya, walang talo. Bakit? Ang Diyos kaya may hawak ng lahat ng bagay. Kinukulang ka sa pinansyal, huwag ka sa kaibigan umasa. Kasi pag sa kaibigan ka umasa at sa kaibigan ka tumaya, baka umiyak ka. Baka kasi paglapit mo, hindi ka bibigyan at hindi ka pagbibigyan. Sumasasaktan ka ngayon. Pero pag ikaw ay may problema sa pinansyal at kay El Shaddai ka lumapit, titiyakin ko sa inyo, hindi kayo bibiguin ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabi mo sa iyong katabi, sa Diyos ka lagi tumaya. Huwag kayo makipagsapalaran sa luto. Marami nakipagsapalaran sa luto. Marami ng talo. Ngayon, hindi pa nananalo. Ipunin mo na lang yan. Pag inipon mo yan, pagdating ng isang taon, marami ka ng ipon. Amen ba? Ngayon, gusto ko lang bigyan ng daan yung iba't ibang alitunto, yung mga ginintuang alituntunin na may iba't ibang relihiyon. Una, sa Christianity. Sa atin, sa Christian, sabi ng Bible, di ba, yung narinig natin kanina, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yan yung ating ginintuang alituntunin, golden rule. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yan. Kaya kapag mayroon kang gustong gawin ng kapwa mo sa iyo, gawin mo sa iba yung gusto nila ang gawin nila sa iyo. Amen ba? Yan ang golden rule. Kaya nga, sabi natin kanina, sundin natin ang ginintuang alituntunin o ng Biblia. Ang golden rule ng Bible. Sa Judaism po, sa Judaism, sabi po doon, kung ano ang kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Wow! Ang galing yung Judaism, Kung anong kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Alam niyo po, minsan nung college kami, nung nag-aaral kami ng AV evangelization, lahat ng relihiyon pinag-aaralan namin eh. May mga teacher kami, mga professor kami na galing sa ibang religion. Kaya pag nakakarinig ka ng teaching ng ibang grupo, nakakatuwa eh kasi nai-enlighten ka talaga eh. Nalalaman mo kung anong belief nila. Katulad dito, ano ba yung golden rule ng Judaism? Sabi doon, kung ano ang kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Di ba? Ang ganda, no? Halimbawa, ano mo yung kinasusuklaman mo? Ay, huwag mong gagawin sa iba. Kaya yung mga Judaism, ang ganda rin ng kanilang, ibig sabihin yung pakikitungo nila sa kanilang kapwa kasi kung mayroon silang mga bagay na kinasusuklaman, ingat na ingat sila eh. Hindi nila ito gagawin sa ibang tao kasi nasusuklam ka nga doon, ba't mo gagawin sa iba? Nasusuklam ka nga doon. O kaya, ang ganda ng mayroong alituntunin. Yun ang kanilang ginintuang alituntunin. Ibig sabihin, yung ginintuang alituntunin ito, napakahalaga sa mga Judaism. Amen ba? Iwan ko sa Christian, kung mahalaga yung salitang gawin mo sa iba, ang ibig mong gawin nila sa iyo. Mahalaga ba sa atin yun? O, sino nga sabing mahalaga sa kanya yung golden rule natin? Yung iba, hindi nagtasang kami, siguro hindi mahalaga. O, sino nagkasabi na ang golden rule ng Christian ay mahalaga para sa kanya?
O ano ang golden rule natin? Hindi kayo nakikinig eh. Ano ang ating ginintuang alituntunin? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. So, anong ibig sabihin noon? Kung gusto mong mahalin ka, mahalin mo sila. Amen ba? Kung gusto mong maging bukas palad sila sa iyo, maging bukas palad ka sa kanila. Kasi sabi ng golden rule natin gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Tama ba? Kaya kapag ikaw ay maingat, may care ka lagi sa iyong kapwa, maniwala ka yung kapwa mo, iingatan ka din. Tama ba? Subukan nyo maging plastic sa iyong kausap. Magugulat ka, maging plastic din sa iyo yan. Kasi sabi ng ating golden rule, di ba? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Atin yun sa Christian. Sa Judaism, ano yung sa Judaism? Hindi kayo nakikinig talaga. O ano yung gininto ang alintuntunin sa Judaism? Sa Judaismo, ano yung kanilang golden rule? Bagsak sa exam. Kung ano ang kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Amen ba? Ngayon, i-apply din natin ito sa atin kasi maganda Di ba? Hindi lang ito para sa kanila, para sabi natin, hindi, kanila yun, golden rule nila yun maganda Anong kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iba. Tama ba? Ano ba yung kinasusuklaman natin minsan? Di ba, pag inagaw ang asawa mo, suklam ka, di ba? O tama ba hindi? Yung pinakailaman yung asawa mo, di ba? Nakakasuklam yun, no? Suklam na suklam ka. Ay, huwag ka mang agaw ng asawa ng iba. Kasi sabi ng Judaismo, yung kalang golden rule, kung anong kinasusuklaman mo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Tama po ba? Nakikinig po ba kayo? Sana palang may exam, ano? Sa Islam, ano naman ang ginintuang alituntunin o golden rule ng Islam? Sabi dito, walang sino man sa inyo ang mananampalataya hanggat hindi siya o hindi niya ninanais para sa kanyang kapatid ang ninanais niya para sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Ibig sabihin, yung Islam, bago sila maging talagang tunay na Islam, yung ninanais niya, dapat yun din ang maging ninanais ng kanyang kapwa. Galing din ng Islam, ano? Magiging Islam ka lang, maging mananampalataya ka lang bilang isang Islam, kung ang ninanais mo ay minimithi mo rin, na yun din ang ninanais ng iba. Amin ba? Kaya may kanya-kanya talaga, may kanya-kanya golden rule Ibig sabihin, ano bang ninanais mo? Kung ang iyong puso ay gusto mong maging maayos ang buhay, maganda ang buhay, so dapat yun ang maging thinking natin sa iba. Dapat ang taong ito ay maging maayos din ang buhay, maging maganda rin ang buhay. Alam niyo ba na ang mga Islam ay hindi masasama? 2 taon ako sa Middle East. Ang nakakausap ko doon madalas mga Muslim. Mga professional ang Muslim ng Middle East. Hindi naman sila katulad sa atin na minsan takot tayo sa mga Muslim. Kasi pumapatay daw sila. Ang mga Muslim hindi naman sila pumapatay Mga terorista yun na mga pumapatay. Pero ang mga Muslim mababait yan. Kaya pag may mga Muslim nakikinig sa atin, proud tayo sa kanila. Mababait sila. Sila nga, mga negosyante sila Talaga namang grabe sila pag naghahanap buhay Napunta nga ako ng Basilan Tanang Mindanao. May Muslim doon. Nagtitinda ng banig. Mga babae pa yun Pero talagang bit-bit nila yung mga paninda nila.
Nakita ko yung isa, ang galing magbinta ng banig. Sabi niya, banig, banig, banig. Kahit 1,000 tao kasya. Sabi ko, hindi nga. Sabi niya, brother, kahit 1,000 kasya. Sabi ko, maniwala. Sabi, kasya. Ay, ilatag mo nga ako. Nilatag. Maliit lang yung banig. Sabi ko, nilulukol mo na ata ako eh. Maliit lang yan, tapos 1,000 tao, kasya. Sabi sa akin, hindi ko naman sinabi sabay-sabay, isa-isa lang. Andyan ba kayo? Oo nga naman, isa-isa lang naman eh. Ay kahit mahigit 1,000, kasya. Pero magaling sila mag-business eh. Mga Muslim, magaling sila mag-business. Tsinelas, sapatos, galing sila magbinta. Tsinelas, matibay ito. Sira na paa mo, tsinelas, hindi pa. Okay ba kayo dyan? Kaya sa Islam, ang kalang gininto ang alituntunin, kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanila, yun din ang desire ng puso nilang mangyari din sa kanyang kapwa. Di ba? Ando yung pagkipagkapwa, ano? Hindi sila sakim. Kaya tingnan yung mga Muslim, lahat sila nagbi-business. Wala ako nakita ng Muslim na mamalimos. Parang wala akong napansin. Mayroon ba? Parang wala akong nakita. Sa kamay nila, lahat sila may business. Sa lalim ng tulay, ng baklaran. Lahat sila Muslim doon eh. Kompleto sila doon. Sama-sama sila doon sa lalim. Nagbi-business, nandudukot, nanguhold up. Ay, hindi ko naman sinabing Muslim na nanguhold up doon. Sabi ko lang naman, sama-sama sila doon. Ibig sabihin, makikita mo doon na, pero wala akong mga badyaw yung namamalimos. Pero Muslim, wala pa ako napansin eh. Katoliko, marami. Katoliko, marami ako nakita namamalimos. So, yun ang golden rule ng Islam. And then, sa Buddhism naman, ito, ang golden rule ng Buddhism, sabi doon, huwag manakit ng iba sa mga paraan na ikaw mismo ay makasasakit. Para bang huwag mong gawing manakit sa iba, yung makakasakit ka sa iba. Huwag mong gagawin daw yun. Yun yung sa Buddhism. Kaya tingnan nyo ang mga Buddhism, na talagang, yung totoong mga relihiyosong Buddhism talaga, nakikita ko yung mga Kung Fu, yung mga sila eh, yung behavior nila, grabe eh. Nakikita ko ito sa mga pelikula. Kahit sinasaktan sila, hindi sila nananakit kasi yun ang kanilang golden rule eh. Huwag kang mananakit sa iba. Alam ko sa ang mga nananakit lang, uso lang yan sa atin eh. Kahit na wala kang ginagawa, sinasaktan ka. Amen ba? Kasi hindi nila alam ang golden rule. Pero pag alam natin ang golden rule, sabi nga sa Buddhism, huwag mananakit sa iba. Sa paraang ikaw mismo ay makasasakit. Ibig sabihin, nandun yung control nila sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kasi di ba ang tao, pag walang control sa sarili, sa pananalita nakakasakit. Pero sa Buddhism, ingat na ingat sila dyan. Ibig sabihin, hindi sila nagbibitaw agad-agad ng salita kasi sabi doon, huwag kang mananakit sa iba. Yun ang kanyang golden rule. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan ay nakakatuwa kasi iba't iba yung pamamaraan ng tinatawag na ginintuang alituntunin ng bawat relihiyon. May kanya-kanya silang sinusunod. At kung sinusunod natin itong sa atin, halimbawa, sa Christian, gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo.
kung ito ay talagang tinitreasure po natin sa buhay po natin, naniniwala ako na magiging maayos, magiging maganda ang takbo ng buhay ng bawat Christian. Tama po ba? Magiging maganda ang takbo ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi magiging maingat tayo eh. Bago mo gawin ang isang bagay, iisipin lagi natin eh. Ito ba yung gusto niya? Kaya sabi po natin dito, paano natin susundin ang gintong panuntunan o ang ginintuang panuntunan? So, lagi nating iisipin ang ating golden rule. Ano bang ating golden rule? Gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. So, anong ibig sabihin doon? Magsimula tayo sa atin. Na ibig sabihin, magsimula kung ano ang gusto mo. Lagi nating iisipin na ano bang gusto mong mangyari? So, ang gusto mo, mabigyan ka ng attention ng ibang tao. So, ibig sabihin, bigyan mo muna ng attention ng sarili mo. Amin ba? Magsimula tayo sa ating sarili. Iisipin lagi natin ang mga bagay na dapat nating gawin bago nating gawin. Kasi kung wala tayong panuntunan, malabo. Alam niyo po sa kalye, ako po ay motorista ako sa Pilipinas. Nag-drive ako ng sakyan, motor. Ang kalsada po ay mayroong mga mayroong mga alituntunin yan eh. Tama ba? Kaya may traffic light eh. Lahat ng sumusunod sa alituntunin ng kalsada, naging maayos ang daloy sa kalsada. Kasi sumusunod sa alituntunin eh. Dito, kita nyo naman, di ba? Dito nga, may pagkaano pa mga driver dito eh. Kasi pag tumawid yung tao, minsan walang pakundangan ang driver dito. Pero pag nasa stoplight naman, nagbibigay naman sila. Pero pag walang stoplight, hindi katulad sa Pilipinas, kahit paano, takot sila sa tumatawid. Tinitigilan nila ito. Pero ito ang maganda sa kalsada eh. Pag sinusunod ng motorista ang alituntunin ng kalsada, nagiging maayos ang trapiko. Kaya may stoplight, bawat area, kanto, o kaya crossing, may stoplight yan, para hindi magkabuhol-buhol ang sasakyan. Kasi pag walang stoplight, unahan yan. Lalo sa Pilipinas, pag walang stoplight, maniwala kang ngusuan lagi yan. Pag mahirap ka, pag hindi ka marunong makipagmusuan, naku, hindi ka makakaabante. Pero ang pinakamagandang driver sa Pilipinas ito, kasi hindi ka marunong unahan ng nguso, dahan-dahan ka lang. So sila, dahan-dahan naman sila. Hanggang sa makalusot ka. Sila yung maiinis sa'yo. Sabihin sa'yo, ano ba itong driver ito? Bago. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, umangat yung unahan, dahan-dahan ka, sige. Hanggang sa makalusot ka. Pero ito nakakatuwa eh. Malaking tulong ang bawat alituntunin. Sa kalsada, ang alituntunin, sa kalsada, ang laking tulong sa motorista. Tama ba? Hindi lang sa mga nagdadrive, pati sa mga tumatawid. Ang laking tulong ng alituntunin ng kalsada. Ang alituntunin sa atin bilang Kristiyano, ang laking tulong sa atin. Bakit? Ang pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Ano ang magiging biyaya nito sa atin? Magiging maingat tayo sa lahat ng bagay. Kasi alam natin kung ano ang balik sa atin nito Sabi ng golden rule natin, di ba, sa atin sa Christian, ano yung sa atin? Sabi doon, gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. Kaya kung gusto nating pinagpapala tayo ng Panginoon, isipin lagi natin, ano ba yung gustong gawin sa akin ng kapwa ko? Kaya magsimula tayo mismo sa atin, pag-iisip ng mga bagay na ano ba ang gusto ko? Yan. Ano bang gusto mo? Gusto mong tahimik ang buhay? O isipin mo lagi, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag ka makialam ng buhay na may buhay. Kasi pag nakialam ka ng buhay na may buhay, siguradong magugulo ang buhay mo. Tama po ba? Nakikinig po ba kayo? Sino mga nakikinig? O ito, makinig kayo na mabuti. Ito, bansang Hong Kong. Tama?
Madali ang tukso rito. Tama po ba ako? Napakalapit ang tukso rito. Kung gusto mo magulo ang buhay mo, sige, pumasok sa tukso. Tama ba? Kaya nga may golden rule eh. Kasi para maging maingat tayo, ilalagay ka ng gintuang alituntunin sa maayos at magandang buhay. Tama po ba? Kaya nga may Holy Spirit eh. Anong role ng Holy Spirit? Tulungan ka. Tulungan tayo. Anong bunga ng Holy Spirit, di ba? Yung pangsyam, yung panghuli, pagpipigil sa sarili. Hindi naman natin sinasabi lahat tayo malakas. Hindi natin sinasabi, Brother Rod, napaka-righteous. Hindi. Naman, hungkong ito. Lapit ang tukso ito. Tama ba? Kaya kung gusto mo magulo ang buhay mo, sige, pumasok ka dyan. May pamilya ka sa Pilipinas. Tapos, papasok ka dito sa tama? Magugulo talaga ang buhay mo. Kaya, ang golden rule ay nagtuturo sa atin para maging maayos at maganda ang buhay natin. Mag-isip muna, sa'yo muna magsimula. Ano bang gusto mong mangyari sa'yo? Tama po ba? Kaya kung gusto mong hindi makapanakit sa iba, sabi ng golden rule ng ibang relihiyon, kung ayaw makapanakit sa iba, ay isipin mo muna, ano itong gagawin ko ba? Tama ba ito o hindi? Total, wala naman nakakakita. Pag-uusapan lang na namin ito, may mga ganun eh. Kami lang na nakakaalam nito. Ay hindi eh. Ang golden rule, tuturuan ka nito, pag-isip. Ano bang gusto mong mangyari sa'yo? Yan, sabi mo sa katabi mo, ikaw, anong gusto mong mangyari sa'yo? Okay lang ba kayo? Hindi, ito totoo ito ha. Practical ito. Kasi ikaw mismo magde-decide ng buhay mo. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ibang tao ang mag-decide ng buhay mo. Tama ba? Kaya kung gusto mo ng maayos na buhay, isipin mo munang mabuti ang gagawin mo. Kasi sabi ng Bible, huwag mong gawin sa iba ang gusto, o gawin mo sa iba ang gusto lang gawin sa iyo. Amen ba? In other words, ang opposite niyan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kaya nakakatuwa ang golden rule kasi dinadala tayo ng aral sa paging maayos ang buhay. Kaya kung tayo inaabot ng mabuting balita, ang ibig sabihin noon, binibigyan tayo lagi ng Diyos ng tsansa, ng pagkakataon. Halimbawa, inabot tayo ng aral, tapos ang ginagawa natin ay hindi tama, hindi maganda. So, ang Diyos lagi ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging maayos, iayos ang ating buhay. Kasi alam natin na kung hindi natin iaayos ang buhay natin, ikaw mismo ang nagdadala sa buhay mo sa isang pangit na kalagayan. Tama po ba? Ang iba hindi nag-iisip. Hindi ginagamit yung ulo. Kaya nga yung ulo dito nilagay ang puso dito. Bakit? Kasi hindi puso ang dapat mangibabaw. Isip ang dapat mangibabaw. Tama ba? Kapag puso lagi ang mangibabaw, nako, Brad, in love ako eh. Ano magagawa ko, Brad? Umiibig ako. Gising ba kayo? Kaya ang tanong ko lang naman sa inyo, nasa bang puso mo? Nasa ang ulo mo? Nasa ang ulo? Okay, isipin mo munang mabuti kung yung gagawin mo, tama. Nakuha niyo na po ba? Kasi ang puso, piling supilin yan. Ngayon, pag tinakpa mo yung isip mo, kasalanan mo yun. Yun ang sinasabi natin na ikaw mismo
ang magdedesisyon sa iyong buhay. Kaya kung gusto natin ng maganda ang result ng buhay natin, isipin lagi natin, ang golden rule ay nagsisimula sa atin, hindi sa iba. Amen ba? At pangalawa, dapat iniisip natin na kung ano ang gusto ng iba. Hindi yung gusto lang natin. Ang golden rule ay nagtuturo na, ano ba yung gusto ng iba? Ano bang nais nila? Wala namang kapwa na ang gusto, masira din ang buhay nila. Amen ba? Ang bawat tao, ang iniisip lagi niyan ay maging maayos ang buhay. Ito, tanungin ko ulit kayo, pero nawa, huwag kayo naiinis sa akin, ha? Kasi nangangaral lang naman ako. Example lang. Dalaga ka, si brother may asawa. Hindi ako, ha? Kasi marami na kaming brother dito, 3 na kaming brother dito. Ay, 4 pala. 5 pala, 5. 5 na kaming brother dito. Sorry naman. O, di ba? O. Dalaga ka. May asawa si brother. Si Jeff, binata pa yan. Kakasal pa lang. Pero wag nyo nang hangarin yan. Kasi mayroon nang umaasa dyan. Pag may umaasa na, wag nyo nang pangarapin. Kasi may umaasa na dyan eh. Makakasakit kayo ng damdamin. Di ba yung golden rule ng ibang relihiyon na wag kang mananakit ng iba. Yan. Kapag mayroon na, okay na. Wag mangarap lang kayo ng iba. Marami naman dyan sa Wanchay. O ito ngayon, di ba? Iisipin mo yung gusto ng iba. Halimbawa, dalaga ka, may nanligaw sa iyong may asawa. Ang tanong doon, iniisip kaya nung nangliligaw sa iyo na yung gusto mo ay maayos na buhay, magandang buhay? At ikaw naman ang nililigawan, gusto mo ba na ikaw ay nakikihati lang? Di ba hindi maganda yun? Kasi ang pangarap ng mga babae, buo. Hindi yung namamalimos ng pag-ibig. O di ba? Hindi ko alam kung tama ako. Kaya dapat iniisip yun ng bawat isa na, ano ba ang gusto nitong taong ito? O kaya kapag ikaw ay dalaga, may nangligaw sa iyong may asawa, ibig sabihin nun, alam mo na. Tama po ba? Kaya nga pag nag-apply ka ng trabaho, maraming interview yan para malaman kung ano ba talaga ang layunin mo. Yung iba nga, pinadadaan pa sa psychology, yung exam sa utak para malaman kung ikay matino. O kaya pag may naniligaw sa iyo, padaanin mo sa psychology, exam mo rin at alamin mo kung matino yung naniligaw sa iyo. Bakit? Alam mong may asawa yan, matino ba yun? O sige daw, di ba? Kaya dapat iniisip natin ang gusto ng iba, hindi yung gusto lang natin. Kasi ang bawat isa nangangarap yan ng maayos at magandang buhay. Alam mo may asawa ka, sisirain mo yung kinabukasan ng isang tao. Amin po ba? Anong ibig sabihin doon? Maawa tayo o maawa ang bawat isa sa buhay ng bawat isa. Hindi ang kaligayahan mo lang ang gusto mong mangyari. Tama ba yun? Dapat iniisip lagi natin. Maliban lang kung pag nagwawala talaga. Pag nagwawala, dali mo sa mental. Kasi ang golden rule nagtuturo sa atin ito, isipin lagi natin. Kasi ang pangalawang batas sa golden rule, para ito'y magawa natin, masunod natin, dapat andun lagi ang ating pag-iisip, hindi lang sa atin, kundi pati sa ating kapwa. Gusto kaya nito yung magulong buhay? Alam ko naman, walang taong gusto magulong buhay. Lahat ng tao ang gusto ay maayos, payapang buhay. Ngayon, kung alam natin ito, na ang gusto ng bawat isa ay maayos at payapang buhay, titigil tayo sa kalokohan.
Tama po ba? Kaya napaka-importante ito. Tapos, pangatlo, sa golden rule, magalak tayo dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa pag-iisip para sa ating sarili, ano bang gusto ko? Pangalawa, ano bang gusto ng aking kapwa? Matuwa tayo kasi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo ay nakakasira ng ibang tao, nakakasira ng buhay na may buhay, nakakapagwasak ng pamilya. Ayaw ng Diyos yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sabi ng Golden Rule, gawin mo sa iba ang gusto nilang gawin nila sa iyo. Kaya dapat iniisip lagi natin, ano ba ang gusto kong gawin ng taong ito para sa akin? Kayo, tanungin ko po kayo, anong gusto nyo gawin ng iyong kapwa para sa iyo? Anong gusto nyo? O, di ba, respect. So, paano mangyayari yun? Kung gusto mong irespeto ng iba, irespeto mo muna sila. Para ang balik noon, respeto rin sa iyo. Subukan mong bastusin yung iba, ang balik noon, pambabastos din sa iyo. Ganun ako minsan ipinakikilala eh. Brother Rude. Tiningnan ko yung dictionary, yung rude. Pambira, bastos pala. Palambutin nyo naman minsan, Brother Rod. Yan. Kaya pagpasok ko, sabi ko, naging bastos pandating ko. O, di ba? Kung gusto mong irespeto ka ng iba, irespeto mo muna sila. Kasi pag hindi mo sila nirespeto, huwag ka magtataka. Kasi ang gusto natin irespeto tayo. Ang gusto natin i-respect tayo, pero tayo walang respect sa iba. Kaya nakakatuwa minsan, mayroon kami mga seminar sa Manila, pinapractice yung professionalism. Nang ibig sabihin ng professionalism, ingatan mo yung sarili na kahit na hindi mo gusto yung tao, matutuhan mo irespeto yan. Igalang yan. Kasi may balik lagi. Amen ba? Minamata-mata mo yung iba, pati ng araw, mamata-matahin ka rin. Kasi yun ang ginagawa natin. Kaya, kung anong gusto natin, dapat makita natin ito sa iba. Na gusto ng iba, irespeto mo sila, irespeto mo. Kasi yun ang gusto mo respect. So, magrespetuhan sa isa't isa. Gusto mo na inuunawa ka, iunawain mo muna yung iba. Kasi pag inunawa mo yung iba, mauunawaan ka rin nila. Amen ba? Kaya alam mo po dito sa ating pinag-aaralan, nakakatuwa kasi mayroon ditong mga bagay na pinapakita ang Bible. Yung pagsasanay sa pakikirama, yung practice empathy, yung pakikiramay. Ibig sabihin, ang pakikiramay, mayroong dito na kahit sino, mahal sa buhay, katrabaho, mga tao nakakasalubong o nakasalubong mo sa kalye. So, talagang kailangan natin silang unawain. Ang tawag doon, sa English yung sabi doon, make it a habit to try to place yourself in the shoes of another person. Ilagay mo raw ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao. Yan. Ilagay mo yung sarili sa kalagayan ng ibang tao para maunawaan mo sila. Maintindihan natin sila. Kasi may mga tao na hindi pa nga nila alam ang dahilan, ginajudge na ng tao. Ngayon, hindi lahat na nagkakasala, talagang yun ang gusto nilang mangyari. Tama po ba? Hindi yan ang gusto nilang mangyari. Kaya kung ilalagay mo ang sarili mo sa kanilang kalagayan, doon mo sila mauunawaan. Kaya napakahalaga noon. Sabi nga dito, make it a habit to try to place yourself in the shoes of another person.
ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao. Tama po ba? Kasi pag hindi mo nilagay, halimbawa, ito example lang ito ha, mayroon ko noon na naka-argue regarding sa bagay na ito. Alam niyo po, ang sinabi ko lang, alam niyo po, kaya hindi mo sila maunawaan, hindi mo binababa ang sarili mo. Kaya kung subukan mo ilagay mo sarili mo sa kalagayan niya, maiintindihan mo bakit ganyan ang taong yan. Tama po ba? Ganon din tayo. May mainitin, nagwawala. Huwag mo silang hatulan kasi hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanila. Ilagay mo sarili mo sa kanya, wag wala ka din. Hindi ibig sabihin, uunawain mo sa kanyang kalagayan kasi minsan may sakit. Ngayon, pag sinumpong ng sakit, hindi niya maiwasan. O di ba? Kahit ayaw niya, magagawa niya kasi iba yung nagiging ano sa kanyang katawan. O, parang babae lang naman yan eh. Ang babae daw parang hungkong yan eh. Hindi mo malaman kung anong panahon. O, di ba kasi, halimbawa, ang babae, example lang, nagme-menopause. Ay, iba yung dating niyan. O, ngayon, para maintindihan mo siya, ilagay mo sarili mo, menopause ka rin. O, doon mo maintindihan, kaya pala. O, mayroon noon, sumbong sa akin yung mga workers. Sabi niya, bakit ganito si ganito? Sabi ko, unawain nyo lang, kasi high blood yung tao. Ganun pala, kaya pala ganun ang attitude niya, high blood pala. Sabi ko, subukan magiging high blood ka, maging ganyan ka din. O, yun ang sinasabi natin na make it a habit to try to place yourself in the shoes of another person. Ilagay mong sarili mo, gawin mong ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao. Kaya makakaiwas tayo sa paggawa ng mali. Di ba? Kasi, inilulugar mo ang sarili mo na parang sila. Yan ang golden rule. Kaya nawa, sa hapong ito, pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Kasi 2:15 na. Yan. O, tayo na tayo. May naintindihan ba kayo? Sino may naintindihan? Yan. Pagbalik nyo sa Tuesday, mas marami na kayo dyan. Amen, amen, amen. Okay. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin nyo po yan. At habang yakap nyo po yan, tayo po ay dumulog sa Panginoon at patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Hallelujah. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Pasangin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo
Maraming salamat, dakilang Ama. Hinihiling ko lagi sa iyo, Panginoon, na lahat silang naririto ngayon ay patuloy mong pagpalain. Lagi mo silang bigyan ng kalakasan at katatagan. Samahan mo lagi sila sa bansang ito. Pagpalain mo sila sa kanilang mga trabaho. Lagi mo sila, Ama, na ingatan at proteksyonan. Pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay laging ingatan at proteksyonan. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito, na ang aking mga kapatid na ito ay palayain lagi kung sila man ay mayroong mga problemang hinaharap sa oras na ito. Tulungan silang makalaya, Panginoon Diyos. At nananalig kami, Ama, na sila ngayon ay pinagpala mo na. Sila ngayon ay answered prayer na. Lord, pagpalain niyo po sa araw na ito ang mga hawak ng kamay na ito. Basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At umaasa kami na anuman ang kanilang mga isinulat sa munting papel na ito, bago pa lang nila ito isulat, ito, Panginoon, ay tinugon mo na. At ang bawat kaloob ng aking mga kapatid sa gawain na ito, ikaw na po, dakilang Diyos, ang magbalik sa kanila ng higit pa sa kanilang mga inaasahan sa buhay. Salamat sa iyo, Ama, at inaangkin na po namin na lahat ng may sakit at may karamdaman, kanina pa ay pinagaling mo na. At inaangkin namin, dakilang Diyos, na kaming lahat ay uuwi sa araw na itong tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat at sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, mog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng lilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabubuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000.
Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratan. Kahit anooring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang papakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng abalang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng Ama, ng Anak, ng Diyos, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Amen. Tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Ano bala mo ibahagi sa iba? Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. God bless.